umaga sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Hali kayo, tayo mag-aral. Pag-aralan natin ang sanaysay. Ang salitang sanaysay ay nilikha ni A.D. Abadilla mula sa pariralang nakasulat na karanasan na isang sanay sa pagsasalaysay. Pinagdugtong niya ang salitang sanay at ang say na huling pantig ng salitang pagsasalaysay. Ang sanaysay rin ay isang uri ng panitikang nasusulat sa anyong tuluyan na naglalahad ng kuro-kuro, damdamin, kaisipan, saloobin, reaksyon at iba pa hinggil sa isang paksa sa alinmang larangan o kalaman, maging pampolitika man, panlipunan, pang-edukasyon, pangrelihiyon, pang-araw-araw na gawain at iba pa. Ang sanaysay rin ay may pangkalahatang uri. Una, formal o impersonal na sanaysay. Tumatalakay sa mga seryosong paksa gaya ng sining, agham, pag-unlad, kamatayan, politika, edukasyon at iba pa na humihingi ng maringal na paglalahad ng mga kaisipan sa pamamagitan ng paggamit ng piling pananalita. Pangalawa, di formal na sanaysay. Tumatalakay sa mga paksang magaan, karaniwan, pang-araw-araw at personal. Binibigyang diin ng author o may akda ang mga bagay-bagay, mga karanasan o isyong maaring magpakilala sa personalidad ng author o pakikisangkot ng mga mambabasa. Ang sanaysay rin ay may sangkap. Una, tema at nilalaman. Ano man ang nilalaman ng isang sanaysay ay tinturing na paksa dahil sa layunin sa pagkasulat nito at kaisipang ibinabahagi. Pangalawa, anyo at instruktura. Ang anyo at instruktura ay isang mahalagang sangkap sapagkat naka-aapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa. Ang maayos at lohikal na pagkasunod-sunod ng ideya o pangyayari ay makakatulong sa mambabasa sa pagkaunawa sa sanaysay. Pangatlo, wika at estilo. Ang uri at antas ng wika at estilo ay pagkagagamit nito ng nakakaapekto sa mapagkaunawa ng mambabasa. Higit na mabuting gumamit ng simple, natural at matapat na payag. Bahagi ng sanaysay. Panimula. Ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ang unang tinitignan ng mga mambabasa sapagkat nakapupukaw ng atensyon ang mga panimula upang ipagpatuloy ng mambabasa ang pagbasa sa akda. Katawan. Sa bahaging ito ng salaysay, makikita ang pagtalakay sa mahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay. Dapat ipaliwanag ng mabuti ang bawat puntos upang maunawaan ito ng higit. Wakas, nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. Sa bahaging ito, nahahamon ang pag-iisip ng mambabasa na rin sa katuparan ang mga tinalakay na sanaysay. Narito ang katangiang dapat taglayin ng mga mananalaysay. Una, may malawak na kalaman o karanasan sa pagpaksa. Pangalawa, nagagamit ang wika ng wasto at mabisa. Pangatlo, nakapipili ng mabuti at mabisang estilo ng paglalahad ng ideya. Pang-apat, malinaw at hindi madamot o matipid sa pagpapaliwanag ng kaisipan at kalaman ukol sa paksa. 5, may kakayahang pumukaw o manghikayat sa mga mambabasa. Sana'y marami kayong natutunan sa ating napag-aralan. Hanggang sa muli, paalam!